Mga kapatid, nagulat nga po ang mga Pilipino sa pagkamatay ng Taiwanese actress na si Barbie Su o si Dong Sanshai ng teleseryeng Meteor Garden. Pumanaw daw ang aktres habang nagbabakasyon po sa Japan dahil sa flu-related pneumonia. Ano po ba ang influenza-induced pneumonia? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming nagulat at nalungkot sa balita ang biglaang pagkamatay ng Taiwanese actress na si Barbie Su na gumanap bilang Shankai sa Meteor Garden ay ikinagulat ng maraming tagahanga noong Lunes. Ang kanyang naiulat na sanhi ng kamatayan ay influenza-induced pneumonia na maaaring isang banayad, malubha o potensyal na nagbabanta sa buhay ng acute respiratory infection. Ano ang sanhi at sintomas ng influenza-induced pneumonia? Paano maiiwasan ng isang tao ang impeksyong ito? Atin pong pakinggan ang news clip tungkol dito. Panoorin at tapusin ng buo ang video para sa dagdag kaalaman. Mga kapatid, nagulat nga po ang mga Pilipino sa pagkamatay ng Taiwanese actress na si Barbie Su o si Dong Sanshai ng teleseryeng Meteor Garden. Pumanaw daw ang aktres habang nagbabakasyon po sa Japan dahil sa flu-related pneumonia. Para po himayin ang sakit na yan, makakausap po natin sa infectious diseases expert na si Dr. Ronjean Solante. Magandang umaga po, Doc. Hi, good morning. Doc, si Dimple Sermana po ito. Doc, ano po ba ang influenza-induced pneumonia? Well, ito yung kumakalat ngayon during taglamig, yung influenza virus or what we call, commonly called flu. Now, in some patients, hindi lang siya parang, kasi ang akala natin ang flu is only like sipon, sakit ang lalamunan, or konting ubo. But in some patients that are highly vulnerable, they can also develop pneumonia. So, ibig sabihin, yung virus bumaba dito sa lower lung fields natin, sa baga, at that can also cause respiratory failure. At ulitin ko, emphasize ko lang din po, may mga certain individuals na talagang high risk dito to develop severe pneumonia sa flu virus, and these are patients na may mga sakit sa puso, sakit sa lungs, yung may mga edad 65 years old pataas, at saka yung may mga comorbidities talaga. Kaya palagi namin pina-remind ang mga population na to na sana magpabakuna every now and then or yearly, kasi yearly ang flu vaccine. Doc, ito raw po ang sakit na nakuha ng actress habang nagbabakasyon, Gaano po ba ito nakakahawa or gaano ito ka-contagious? Mabilis ang hawaan nito, mabilis, especially pag inuubo ka, tapos within 2 to 3 feet na makakuha, yung katabi mo may ubo at wala kang sinusuot na face mask, mataas ang chance na makuha mo rin to. So most likely during this time of the year, kung ano man yung bansa, most Asian countries, tumataas talaga ang influenza infection. At kabilang na din yan ang Pilipinas na mataas din ang influenza-like illnesses during sa months of November, December, January, up to the early part of February. Dr. Solante, magandang umaga po. Andre Felix po ito. Yung pneumonia po, yun po yung serious infection or inflammation po ng lungs, diba? Weakened ng yung immune system. Nabanggit nyo nga po, yung influenza ay flu na kumakalat ngayon dahil malamig. Tapos yung mga sintomas po nito, yung pag-ubo, may sipon. Pero may pinagkaiba po ito ba sa yung regular na flu lang? O kailangan kailan dapat magpatingin po sa doktor? Yes, Andre, ang ganda ng tanong mo. Kasi ang kadalasan kasi sa mga patients na may flu, ang kadalasan nilang sintomas is usually will last only 5 to 7 days. At hindi sila humahantong doon sa severe form of complications, yung pneumonia. But itong mga pasyente kagaya ng may mga comorbidities, pag tuloy-tuloy yung ubo nila, tapos pag dumating na yung punto na yung lagnat hindi pa rin nawawala more than 7 days, at yung plema, naninilaw na, at nahirapan na silang huminga, and most of the time, ang mga symptoms yan, hindi nakakatulog dahil sa ubo, tapos pag lumalakad ng konti lang, humihinga, nahirapan ng huminga, dapat talaga magpatingin na sa doktor dahil meron naman talagang gamot ito na pwedeng ibigay kaagad. This is treatable. We have an antiviral agent that can treat flu virus or flu pneumonia.
Doc, si Dimples po muli. Kanina po nabanggit natin no, na the way to protect ourselves, lalong-lalo na yung mga susceptible for this disease, ay yung mga ating flu vaccine yearly. Bukod po doon, Doc, ano pa po ba ang mga ways na pwedeng gawin ng ating mga kapatid na nanonood ngayon para maprotektahan ang sarili nila laban dito? Yun, importante din yun. Maliban sa bakuna, dapat palakasin din nila yung immune system nila. No? So, tamang oras ang pagpahinga, yung tulog, sleeping time. Tapos tamang oras din, yung tamang pagkain at exercise to make your body also accommodate such mga stressful event kagaya ng infection. At napaka-importante dito, Dimples, no? Yung may mga comorbidities like halimbawa, mayroon kang diabetic, ang sakit sa puso, meron kang mga maintenance medication. Tuloy-tuloy yun para makontrol at hindi maging malala yung mga comorbidities na yan pag dumating yung punto na meron kang flu virus or pneumonia. Doc Solante, Andre Felix po muli. Huling katanungan na lang po. Dahil lalo na nung December, kahit ako, tinamaan po tayo ng flu eh. Dapat po ba tayong maalarma muli? Mapapayo nyo ba na dapat mag-face mask ulit? Ibalik natin ulit yung pag-face mask muli, Doc Solante? Well, mga pasyente ngayon, nagtatanong pa rin sa ganong face mask, no? Especially meron sila mga symptoms, no? So ang ano ko dito, recommendation, dapat mag-face mask ang may mga comorbidities, especially pag pumupunta sa mga mataong ng malls or mga market na talagang nagkukumpul-kumpulan ng mga tao at hindi mo alam sinong may flu doon kasi hindi natin talaga alam kung sino ang carrier doon. No? So ang advice ko niyan, ang recommendation na lahat ng mga vulnerable population magsuot ng face mask. For the healthy population, di kailangan dahil unang-una mild lang ang mga symptoms ng flu. Pero pag umuwi ka sa bahay tapos yung inuuwian mo, may mga comorbidities mo or lola mo, siguro I would highly advise mag-face mask para hindi ka magdala ng infection doon sa mga vulnerable population. Doc, marami pong salamat muli sa oras ninyo. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!